The Lord be with you. A proclamation from the Holy Gospel according to John. The one who comes from above is above all. The one who is on the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes the Son has eternal life. But whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. The Gospel of the Lord. Mga kapatid, my dear brothers and sisters in Christ, kilala natin ang ating Panginoon. Naririnig natin, and even sometimes, kung bukas lang ang ating mga mata, kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat na nangyayari sa ating buhay. At alam natin kung ano ang halaga niya sa ating buhay. But the problem is, I don't know kung binibigyan ba natin talaga ng importansya sa ating buhay, ating Panginoon. Pinadala ng ating Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. Pero, kapag tatanungin tayo, nakilala natin, alam natin, nakilala natin si Kristo, ang ating mahal na Diyos na Ama, sa presensya ng ating Panginoong Kristo. But, the question is, gaano ba kalalim ang ating pagmamahal o pagkilala o pagtanggap mismo kay Kristo sa ating buhay? Pero siguro, iba sa atin. Mas importante pa ang ibang bagay. Doon pa sila bubukas ang ilang mga mata kapag may nangyari na sa kanila. Kapatid, it is also a reminder to each one of us na kasama natin ating Panginoon sa kung ano man ang nangyayari sa atin. Is only reminding us na sana tayong lahat ay para sa Kanya. Na kung saan, kahit ano man ang estado natin sa ating buhay, ano man tayo, huwag tayong magkalimot na tayo'y anak niya. That we have purpose here on earth. Bakit tayo nilikha niya? And I don't know kung ano ba kalalim ito sa atin. Kung ano ba talaga kalalim ang ating relasyon sa ating mahal na Diyos. Ito ang malaking tanong sa ating lahat. Mahalaga ba talaga siya sa ating buhay? Kung mayroon, sana siya ang number 1 sa ating puso.
siya number one sa ating buhay. To pay back sa mga pagkaganda na mga pangyayari sa ating buhay. Na kung saan minsan na nadapa tayo, may mga problema tayo. Pero nararamdaman pa rin natin that is always there na tinutulungan tayo kapag tayo ay natatapak. Mga kapatid, sana tayong lahat ay magbigay ng panahon sa ating Panginoon. And always, I am reminding you na kailangan din magpasalamat tayo sa Kanya. Pasalamatan natin siya sa lahat-lahat ng mga biyaya na binibigyan niya sa atin.